Hello reviewers! In this video, I will be discussing Article 12, the National Economy and Patrimony. Here are the goals of the national economy. First is more equitable distribution of opportunities, income, and wealth. Next is sustained increase in the amount of goods and services produced by the nation for the benefit of the people. Another is expanding productivity as the key to raising the quality of life for all, especially the underprivileged. Ang mga ito ay may pangunahing mga layuning makamit for the betterment of the citizens and overall society. Ito ay mahalaga para sa pag-promote ng social welfare, pagpapalakas ng economic stability, at pagpapatibay ng isang prosperous at inclusive na society. What are the goals of the state? Una na dito is to promote industrialization and full employment based on the sound agricultural development and agrarian reform. Another is to protect Filipino enterprises against unfair foreign competition and trade practices. So take note, all sectors of the economy and all regions of the country shall be given optimum opportunity to develop. Ang mga pangunahing prinsipyong ito ay nagbibigay diin sa inclusivity at balansing pag-unlad. Tiyak nito na ang mga oportunidad at paglago ng ekonomiya ay hindi nakatuon lamang sa specific sectors or regions kundi ibinabahagi sa lahat ng segments ng lipunan at lahat ng bahagi ng bansa. Ang ganitong approach ay layuning bawasan ang mga disparities sa pagitan ng mga rehiyon at tumikha ng mas patas at masagana na bansa. Take note that the exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the state. Sa madaling salita, ang state ang may kontrol at namamahala sa pagsusuri, pag-unlad, at paggamit ng mga likas na yaman. Another is that the state may directly undertake such activities or it may enter into co-production, joint venture, or production sharing agreements with Filipino citizens or corporations or associations, at least 60% of whose capital is owned by such citizens for a period of 25 years. Ang ibig sabihin nito na ang state ay maaring pumasok sa mga kasunduan ng co-production, joint venture o production sharing agreements sa mga mamamayang Pilipino o corporations o associations na may hindi bababa sa 60% o 60% ng kapital ay dapat na pag-aari ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay sa loob ng isang yugto ng 25 taon. Also, the President may enter into agreements with foreign-owned corporations. Sa madaling salita, maaari ring pumasok sa mga kasunduan ng Pangulo kasama ang mga korporasyon na pagmamay-ari ng mga banyaga. Tandaan din that the President shall notify the Congress for every contract entered into in accordance with this provision within 30 days from its execution. Sa madaling salita, ang President ay dapat na magpaabot ng abiso sa Congress ukol sa bawat kasunduang pinasok ayon sa probisyong ito. Ito ay sa loob ng 30 araw mula sa pagkakasunduan. Narito naman ang classification of land. Una na dito ay ang agricultural. Ito ay pangunahing ginagamit para sa pagsasaka ng mga tanim, pag-aalaga ng hayop at iba pang agricultural activities. Pangalawa ay ang forest or timber. Ito ay kinauukulan ng mga puno at halaman, madalas na ginagamit para sa produksyon ng kahoy, mga produktong kahoy at kaugnay na industriya. Also, mineral lands. Ito naman ay tumutukoy sa mga lugar na naglalaman ng mahalagang yaman sa mineral tulad ng minero, uling, langis at natural gas. Ang mga lupaing ito ay madalas na ini-explore at ini-exploit para sa kanilang yaman sa mineral. At panghuli ay ang national parks. Ito ay itinatag bilang protected areas na inilalaan para sa conservation, recreation at enjoyment of nature. So what are alienable lands? Private corporations or associations are only allowed to lease 25 years, renewable for not more than 25 years, and not to exceed 1,000 hectares in area.
Ito ay tumutukoy sa mga lupaing maaaring maipagbili o maipasa sa mga private individuals or entities. Gayunpaman, ang private corporations or associations ay pinahihintulutan lamang na umupa ng mga lupaing ito sa loob ng maximum na 25 years sa unang yugto na maaring pahabain pa for additional 25 years. Ang kabuang lawak ng lupain na maaring upahan ng mga entidad na ito ay hindi dapat lalampas sa 1,000 hectares. Ang ganitong limitasyon ay naglalayon na ma-regulate ang kontrol at paggamit ng malalaking lupaing pagmamay-ari ng private entities upang matiyak ang responsable at pangmatagalang pamamahala ng lupa. Also, citizens of the Philippines may lease not more than 500 hectares or acquire not more than 12 hectares thereof by purchase, homestead, or grant. Ito naman ay tumutukoy sa mga lupain na maaring legal na maipasa o maibenta sa private individuals. Pinahihintulutan ang mga mamamayan ng Pilipinas na umupa ng hindi hihigit sa 500 hectares ng alienable land o bumili ng hindi hihigit sa 12 hectares sa pamamagitan ng pagbili, homesteading o grant. Ang ganitong limitasyon ay pinapatupad upang i-regulate ang pagmamay-ari ng lupa at tiyakin ang mga lupa ay mananatiling abot kamay ng mas malawak na bahagi ng populasyon upang maiwasan ang concentration of land ng iilang tao lamang. Talakayin naman natin ang National Economic and Development Authority. It shall function as the independent planning agency of the government. Ito ay tinalaga bilang isang autonomous agency na responsable sa pagtutok sa mga pagsisikap ng pamahalaan kaugnay sa pagpaplano sa mga aspeto ng ekonomiya at pag-unlad. The Congress shall enact measures that will encourage the formation and operation of enterprises whose capital is wholly owned by Filipinos. Ang ibig sabihin nito na ang Kongreso bilang legislative branch ng Philippine government ay inaasahang lumikha at magpasa ng mga batas o hakbang na nagpo-promote at sumusuporta sa pagtatatag ng operation ng mga negosyo o kumpanya na pagmamay-ari lamang ng mga mamamayang Pilipino. Also, the operation of a public utility shall be granted to citizens of the Philippines or to corporations or associations for an ownership of at least 60% for 50 years. Ang ibig sabihin nito na ang karapatan na mag-operate ng isang public utility ay ibinibigay sa mga mamamayang Pilipino o sa mga corporations or associations kung saan hindi bababa sa 60% ng ownership ay hawak ng mga Pilipino. Bukod dito, ang uri ng pagmamay-ari na ito ay may bisa sa loob ng 50 taon. When it comes naman to practicable professions, it shall be limited to Filipino citizens. Ito ay nagsasaad na ang kakayahan na magampanan ng iba't ibang propesyon ay limitado lamang sa mga individual na mamamayan ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang regulasyong ito ay nangangahulugang tanging mga mamamayan ng Pilipinas lamang ang pinahihintulutan na magtrabaho sa iba't ibang larangan na nangangailangan ng professional qualifications. Ano naman ang national emergency? It means that the state may temporarily take over or direct the operation of any privately owned public utility or business affected with public interest. Halimbawa nito ay kapag nagkaroon ng matinding krisis or emergency situation na nagbabanta sa well-being ng bansa. Ang pamahalaan ay may kapangyarihang tumugon at pamahalaan ang operasyon ng mga pribadong negosyo na nagbibigay ng essential services o may malaking kahalagahan sa publiko. Kasama rito ang mga serbisyong tulad ng kuryente, supply ng tubig, telecommunications, transportation at iba pa. Samantalang monopolies shall be regulated or prohibited by the state when the public interest so requires. Bakit ba nagkakaroon ng monopolyo? Ito ay kapag ang isang kumpanya o entity ay naging sole provider ng isang particular na produkto o serbisyo sa isang merkado na nauuwi sa pagkaalis ng competition. Ito ay maaaring magdulot ng di makatarungang mga gawain, mataas na presyo at kakulangan sa mga pagpipilian para sa mga mamimili. Kung ang pagkakaroon ng monopolyo ay nakakasama sa kapakanan ng publiko, maaaring mag-intervene ang pamahalaan upang ito'y pamahalaan at pigilan ito mula sa pagkakaroon.
Talakayin naman natin ang Central Bank of the Philippines. It shall function as a central monetary authority. Sa mas simple na salita, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang institusyon na responsable sa pamamahala at pagkontrol ng supply ng salapi, monetary policy, at currency. Bilang pangunahing monetary authority, ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng stability ng national currency, pag-regulate sa banking system, at pagtitiyak sa kabuuang kaayusan ng sistema ng pananalapi. Here are the prerequisites to be members of the central bank. First is natural-born Filipino citizens. Next is of known probity, integrity, and patriotism. Another is majority shall come from private sector. Well, the functions include first is to provide policy direction in the areas of money, banking, and credit. Another is have supervision over the operation of banks. Also, exercise regulatory powers over the operations of finance companies and other institutions performing similar functions. Sa kabuuan, ang mga ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan ng presyo, suportahan ang malusog na sistema ng pananalapi at tumulong sa pangkalatang pag-unlad ng ekonomiya. So that was Article 12, the national economy and patrimony. Now let me give you a short review of my discussions in this video. We discussed about the goals of the national economy, the goals of the state, the classification of land which are agricultural, forest or timber, mineral lands, and national parks. Also, we discussed about the alienable lands, the National Economic and Development Authority, the Congress, the operation of a public utility, the practice of all professions, the national emergency, the monopolies, and of course the Central Bank of the Philippines together with the prerequisite to be members and its functions. So that's the end of this video. I hope you have learned a lot.